Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor. Magandang gabi sa'yo, Kong Mike. Congressman Mike, kamusta ka na? Yes. Sa lahat po ng aking mga kakosa, mga future kakosa, ang Banatero. Uy, huwag naman, gabi po Kong sa inyo lahat. Wag naman. Kong Huwag Mike. naman, Kong Mike. Maawa ka naman sa amin, may kapansanan ako. Hindi, kapag may kapansanan, siya yata ang kauna-unahan, di ba? Dahil una Oo. sa pila yan, Kong Mike eh. Di ba? Oo. Si Sir Jack. Pero Kong Mike, ako, napakainit ng mga nangyayari ngayong araw na ito. Supposedly, balita namin, meron dapat gaganapin na hearing ng totoong Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Cayetano and Senator Pia Cayetano at Subcommittee Chairman Marcoleta. Bakit po hindi natuloy yan? Kasi in-anticipate po ng tao yan eh. Sabi nila meron daw bukod dun sa 18 na Marines, 18 Marines ang tinasabi nila dito, Yes. 18 basurero, kargador. Regardless, para sa atin, magigiting na mga Marines ito, nagsilbi ito sa bayang Pilipinas. Bukod sa 18, meron pa daw 14 na susulpot. Hindi po natuloy. Ano po ang balita dyan, Kong Mike? Tama, Boss Dada, kagulat-gulat yung nangyari. Dahil nung nagkaroon ng hearing nung una, nagsalita yung ating 18 na mga kasundaluhan, 14 dyan yung Marines. Matapos noon, nagpatawag si Senator Erwin Tulfo. At gusto ko lang ibalita kung ano nangyari. Nagpunta doon yung ating kasundaluhan, yung 18, kasama si Attorney Baligod. Ang katunayan, dapat kasama nila ako pero wala naman talaga akong official na invitation. Ngayon, nag-coordinate kami dahil ang sabi ni Attorney Baligod, kung maaari, bago sana kami pumunta sa hearing na yon, ay pumunta muna kami sa miyembro ng totoong Blue Ribbon Committee na pinapangunahan ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta. Kaya nga ang nangyari doon, pumunta muna sila kay Senator Robin Padilla pero bago sila nakapasok, siguro nalaman nung nag-hearing, di ba? Hindi na naman hearing, consultative hearing na ang tawag eh. Hindi naman investigation na Consultative legislation. meeting. Oo, consultative meeting. Alam niyo ba, inabot sila magmula doon sa gate, doon sa unang papasukan mo sa Senado, hanggang doon sa lobby, humigit kumulang 1 oras at kalahati silang naghintay. Kaya ang nangyari, pagdating nila, nung nakapasok na sila, kinuha sila ni Senator Robin Padilla, nagkaroon ng press conference na sinabi lang nila na kinikilala namin ang komite ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta, ngunit hindi kami natatakot at hindi kami aatras sa anumang patawag, anumang meeting, anumang pakipagpulong na hinihingi yung sinasabing katotohanan na nalalaman nila tungkol dito sa pagdi-deliver ng pera ng maleta. Pero nagulat sila, siguro mga 11 pa lang ata yun o 11, bago mag-lunchtime eh. Biglang hinto ang hearing at hindi na nga sila pinagsalita, hindi na sila hinarap, hindi na tinanong yung mga, di ba, ang nangyari parang puro paninira ang ginawa sa kanila, ay hindi na sila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Patapos noon, sabi, sige, may 14 pang lalabas. Dapat ngayong araw yun. Kaya nga, pasensya na kayo sa aking mga kosa, ang Banateros, dahil hindi ako nakapunta dyan. Dire-diretso yung meeting dahil ang nangyari, nagkaroon ng kaguluhan dahil hindi nga makakaroon. Isinara ang Senado. Maging ang website nila, sira. Hindi ka pwede mag-login, hindi ka pwede mag-register. Nagkaroon ng mga barbed wire na mga harang sa Senado at hindi sila nagpapapasok. Basta skeletal force lang daw ang pwede doon at walang hearing na magaganap sa Senado. Kaya po hindi natuloy yung 14 na dapat na magsasalita pa. Kung Mike, naniniwala ba kayo na nahack talaga yung system ng Senado? Hindi. Tingin ko sila talaga ang nagpabagsak ng system na Senado at sila din ang nag-call na yung threat. Hindi rin ako naniniwala dyan. NBI nga mismo nagkaroon ng problema eh. Sila yung nagkaroon ng barilan. Sila yung gustong pumasok sa loob ng Senado at ngayon sinasabi sa kanila daw nanggaling na may threat. At ngayon ko lang nalaman hapon, yung threat pala nagagaling pa doon sa 18. Doon sa 18 na kasundaluhan na wala namang gusto kundi magpunta sa Senado at sa Blue Ribbon Committee hearing upang sila ay makapagsalita at madinig kung ano ang nalalaman nilang katotohanan, kung ano nalalaman nilang storya sa bawat pagdi-deliver ng maleta, bawat pagbibigay ng pera na naganap at karugtong nung sinasabi nating malawakang korupsyon sa flood control scandal. Kung may, totoo ba yung balita na namimigay ka ng 5 milyon, na namimigay ka ng 5 milyon sa mga Marines? Totoo ba Alam mo, yan? Sir Jack, walang katotohanan yung kwento na yan. Yung mga sundalo natin, lumabas yan, nauna si Gutesa, na gusto rin nilang at pinabago nilang affidavit, sinasabi daw, inoperan ko ng pera kasama ni Senator Marcoleta. Walang katotohanan yung 5 million na yan dahil yung mga sundalong yan gusto lang magsalita ng katotohanan kung ano ang alam nila sa flood control scandal. Yung pinagbatayan nila ngayon na bagong affidavit, yung kinikwento ni Attorney Melvin Matibag, ay kwento lang sa kanya.
na nanggaling din sa kwento daw ng isa doon sa mga marino. So dalawang beses na kwentuhan to. At yung sinasabing 5 billion na nga daw, nag-offer daw at ito pa lang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Ang mga kasundaluhan natin, sila pa nga ang nag-offer ng pera. Sila pa ang nagbibigay ng pera para papirmahin yung mga sundalo. Pero yung mga taong yan, hindi na ho yan babaliktad. Dahil sila, nagulat sila nung nakita nila yung nagkakaroon ng investigasyon na bilyon-bilyon yung pera at yung palang binibit-bit nilang pera ay doon na lang galing. Kasi alam nyo, si Saldico, bago pa man tong hearing na to, isang kontraktor. Kaya yung mga nagtrabaho kay Saldico nung araw, meron namang sinasabi sila, no? Nag-deliver dito, nag-deliver. Sabi na, nung nakita ho namin yung Committee on Appropriations, nung siya ang maging tagapangulo, doon ho namin nakita ang grabing delivery 3 times a week. Mali-maletang pera. Kaya wag naman po nilang masyadong maliitin yung ating mga kasundaluhan na sinasabi nila kargador, maleta boys, at ngayon nagsasalita dahil sa pera. Meron pa rin mga tao na nagmamahal sa bansa. Meron pa rin tao na nagmamahal sa kinabukasan ng Pilipino. At kayo mga banateros, isa kayo dyan. Alam ko, sunod-sunod ang kaso nyo, ginigipit kayo, iniipit kayo. Pero patuloy pa rin kayo nagsasalita para sa katotohanan at para sa korupsyon. Nalabanan natin at pagbayarin natin yung mga nagnakaw, ikulong. Yung mga dapat ikulong, nakaw sa kaban ng bayan. Yun nga kamay ko, inom na ako nawa di ba? Kasi ilang beses ka na namin nakasama, kahit 1,000, di mo ko inaabutan eh. Nagtatampo pala eh. Kuripot pala to. Kuripot sa kamay ko, kaya hindi ako naniniwala kay Matibag. Nagbili ka naman ni kamay ko, nagbili 5 milyon. Sir Jack, inoperang kita ng ice cream nung hindi pala kita nakita sa Senado. Nakita mo ka labas, anak ko, makulianom na. Parang iniwasan ka kasi mukhang manghihingi ka eh. Mamimili ako, liwasan mo lang ako kamay ko. Yung ano ba, akong Mike, yung sinasabi ni Matibag, may ebidensyang pinapakita. May ebidensya Yung, ba siyang nilabas? O chismis Yung lang? ako, nakita ko yung affidavit ko, ang nangyari kasi nung sa Senado, binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, may sinasabi, sabi niya si Attorney Marites Matibag na nag-offer daw ng 5 billion si Mike Defensor. Sinenyasan niya ako, sabi niya, gusto mong umupo. Sabi niya, pagsalitain natin si Mike. Tapos pinagsalita na yung mga sundalo, na yung isa pa nga, naiyak na doon, yung binanggit ko yan, no, na may sakit yung anak ng isa, may kaso yung tatay ng isa. Tapos biglang si Sergeant Manalansan, sabi niya, kung may pera ako, napagumot ko sana yung kapatid ko may cancer. So biglang nag-iba na yung topic. Nung nakita ko na yung affidavit, ang nakalagay doon, meron daw isang tao nakausap na nagsabi sa kanila, nakausap daw yung isang marino at sinabi daw nga na 5 million. Kaya kung titingnan mo, kung sila magpa-file ng kaso ang NBI o kung sino man, kinuwento sa kanila nang may nagkwento sa kanila, doble. Na talagang nakakagulat nga, sabi ko, sayang naman tong NBI. Sana ginagamit nila yung kanilang poder, ginagamit nila yung kanilang mga agents. Ano-ano ba yung sinabi? Nag-deliver kami kay Martin Romualdez. Sana kunin nila yung security log ng subdivision na yon. Kunin nila yung mga CCTV. Di ba sabi, nagkaroon ng investigasyon. Ang ICI, dinadala namin sa Maida, sa Raffles. Sana kunin nila yon, tingnan nila yon. Tapos meron doon na yung mayordoma ni Speaker Martin nandun. Nandun din yung may isang tao doon na nag-aayos ng maleta, may video, bayo ni Speaker Martin. Sana ito yung mga bagay na tinitingnan, imbis na yung, di ba, yung korupsyon. Ano talaga yung nangyari? Imbis na yung mga taong nagsusumbong, imbis na yung mga taong nagsasalita. Eh, problema, pati tayo, naman, tayo may kaso ngayon. Eh, wala naman kayong ginawa doon sa kaso nyo, kundi magtanong, ano ba itong nalalaman ninyo? Ano ba itong mga sinasabi ninyo para malaman ng taong bayan? Yung ba masama? Yung ba cyber libel na? Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Martial law. Ginigipit yung nagsasalita sa korupsyon. Pero yung mga corrupt, yung mga involved, ang dami na sinabi no, contractor 67. May binanggit si Sendiskaya ng mga contractor. May binanggit dito ngayon sa affidavit ng 18 Marines na tumatanggap ng pera. May narinig ba tayong inimbestigahan o pinatawag man lang? Wala. Protektado. Kung Mike, may meron daw voice recording na sinasabi si Matibag at tinamon nga siya ni Attorney Baligod. Anong masasabi niyo dun? Voice recording daw na nag-offer? Nagbigay ka daw ng 5 million. Oo, sige. Sabihin nyo, ano bang pinakamalaking sa karera ng kabayo? Anong pinakamalaking dividendo? 1:25 ba? Hindi, sasabong na lang, di ba, Logis? Yun, Logis. Yung kung anong pustahan namin, yung 1 milyong taya niya, 3 milyon ako. Tama ba yun? Ganun ba yung Logis?
Di na po namin inabutan yun, Kong. Ano na lang kami ngayon yung ng mga laro sa apang naabutan namin, Kong eh. Pasensya na, Sabi di mo kami kanina, makarelate dun ha. Online sabong na inaabot nito. Kosang banat ba? Kanina sabi mo, ang lilit ng letra, hindi mo mabasa. Ngayon, hindi mo na naabutan. Hindi, Kong Mike, ito kasi ang dami hong nagsampa ng libel dito sa mga Marines. Kasi di ba nakita niyo yung mga congressman, sila Adjong, kung sino-sino pa. Luistro. Oh, si Luistro, sino pa? Baksya. Si Dembaksya. Oh. So punong-puno na ng libel case ngayon itong mga Marines natin. Kamusta naman po sila? Una sa lahat, hindi sila nababahala o natatakot dito sa mga kasong itasampa sa kanila. Katunayan, libel lang naman yan eh. Wala silang katakot-takot tungkol dyan. And ang nakakalungkot lamang, ang nakakatakot lamang, syempre, yung paggamit ng ating mga ahensya ng gobyerno, ang paggamit ng batas, para gipitin yung mga tao. Ang kaso ng mga 18 Marines, umaabot na siguro ang bawat isa sa kanila tig-10 na kaso. Ngayon, pupunta muna ako sa doktrina nung ating Korte Suprema at doktrina ng batas tungkol sa libel cases at kasama din dito ang libel. Alam niyo, ang Korte Suprema, marami ng mga desisyon tungkol dyan na sinasabi ang ating mga opisyal ng gobyerno hindi dapat balat sibuyas. Hindi dapat na pagka sila'y tinira, magpa-file kagad ng kaso o kundi kaya ay apektado sila. Kasi nga, nasa posisyon sila para magsalita. Nasa posisyon sila o meron silang plataforma, lalo kayo may social media, para pasinungalingan kung ano man yung nasabi tungkol sa kanila. Kaya, pangalawa, ang nakakalungkot, pagka pala ibig sabihin may isang tao o isang opisyal, pagka meron siyang constituency na kanyang kinakasakupan, sinabi, hindi maganda yung palakad mo dito o may corruption dito. Pag siniber-libel niya, kawawa ng tao kagad. Kailangan niya mag-bail, kailangan niya mag-abogado. At tayo mismo, nakita natin yan, magkakasama tayo sa prosecution office na talagang kailangan nating magkaroon ng abogado, kailangan nating gumawa ng counter affidavit dun sa mga ifinal nilang kaso. Kaya tingin ko dapat mismo ang DOJ, tingnan na to ang Department of Justice, na yung mga ganyang kaso na cyber-libel, lalo tigit sa opisyal, hindi dapat lang binibigyan ng puwang. Pangatlo, ang mga kaso ng mga congressmen, kung mapapansin nyo, pinafailan ng iba sa probinsya nila. Kasi nais na pahirapan Bili mo from Manila, babiyahe ka sa probinsya. Hindi na ho yan. Kailangan i-file nyo yung case sa trabaho nila, kung saan yung kanilang trabaho. Which in this case is Congress sa Quezon City. Pero para sa akin, babalik ako dito, ano ba ang prinsipyo at doktrina ng libel? Ang sinasabi nga dyan, pagka ikaw opisyal, ako nga, ang tagal kong naging opisyal hanggang sa ngayon, wala akong finailan ng libel. Wala pa naman ako nakita na, kasi syempre iba yung threat na papatayin kita o ganito ang gagawin ko sa'yo, iba yun. Pero pagka related sa trabaho, at itong sinasabi ng 18 Marines, di ba, related sa trabaho to Nung nagsabi nila, nung nagkakaroon ng quantum hearing, nung mga nagkakaroon ng hearing sa ganito, nakita namin, abutan kayo ng pera. So, ibig sabihin, distorted yung hustisya o distorted yung mga hearing na ginagawa nila. Yun ang masama. Kaya dapat, alam mo, para sa akin hindi bigyan ng puwang itong yung mga ganitong klaseng kaso. Pero pagdating po sa Marines, huwag kayong mag-alala kung paano sila sa gera, kung paano sila sa field. Pag sila nakipag-away, ganyan po ang dibdib nila ngayon. Alam nila katotohanan yung binabanggit nila, wala silang pagsisinungaling, wala silang tinatago, kaya wala pong kakabakaba itong mga taong to.